Guys, isi-share ko lang yung na-experience ng isa nating kabayan dito sa Hong Kong na first timer siya. Matatapos na siya ng kontrata niya, mga kalahating taon na lang sa first amo niya dito sa Hong Kong. Actually, kung siya ang tatanungin, hindi niya na talaga kayang patapusin. Pero dahil sa encouragement ng agency niya at saka sa kagustuhan niya na rin na hindi masira yung ano niya, yung background niya, yung work experience niya, tiniis niya na lang hanggang matapos niya yung kontrata. Pero sa kasamaang palad, terminate siya on the spot ng isang araw. Pero parang blessing in disguise na rin sa kanya kasi hindi niya na kayang tiisin. So hindi pwedeng siyang mag-give up, ayaw niya. Gusto niya tapusin. So yung na-terminate na siya, parang nagkaroon siya ng dahilan na makaalis doon sa sitwasyon niya ngayon. Kasi mahirap yung sitwasyon niya ngayon, yung amo niya, hindi siya gusto. So isipin mo yun, araw-araw kayong magkasama tapos ikaw hindi ka gusto ng amo mo. So pinagtitiisan ka lang, hintay ka lang din na mag-give up. So patigasan sila kasi pag yung amo mag-give up, sila magbabayad. Kung ikaw mag-give up, ikaw magbabayad. Nagustuhan din siya ng agency niya kasi yung determination niya ba na kahit ganyan yung experience niya sa amo niya, tinatry niya pa rin tapusin. And sinabihan naman siya na tutulungan siya pag natapos niya ng kontrata niya na makakuha ulit ng amo. So ngayon, kahit hindi natapos yung kontrata niya, in-schedule pa rin siya ng interview. Timing noon na terminate siya, may among naghahanap. So na-interview agad siya at na-hire siya. So swerte pa rin ni kabayan. So ganyan talaga pag may tiyaga. Hindi madali lang kasi pag nag-give up ka na agad, uwi sa Pinas. So kailangan mo talaga magtiis dito sa Hong Kong. So ang maganda lang sa kanya, terminate siya on the spot instead na na 1 month notice kasi magtitiis pa siya ng isang buwan, mas lalong mahirap yun. On the spot, binayaran siya na amo niya ng equivalent ng 1 month niya na na sahod in lieu of notice kasi on the spot. Plus yung niya pa, yung ilang days niya na work na hindi siya nasahuran, plus free ticket na yon. Ang pa is hindi niya ni-receive yung ticket niya. Ayaw niyang i-receive kasi magpapa-interview pa nga siya, gusto niya pang mahanap ulit ng amo. 3 days lang yung extra day na binigay doon sa ticket niya. So mabuti na lang at naghanap agad siya ng amo. Swerte talaga ni kabayan. So masaya din ako para sa kanya. Tihan lang talaga dito sa abroad. So maswerte pa rin siya kasi matatapos na yung kontrata niya bago siya terminate. Paano na lang kung terminate siya 1 buwan pa lang siya? Ang hirap kaya maghanap ng amo ng ganun o 2 buwan. Ang lesson learned dito guys is, ang lesson na matutunan mo sa case ni kabayan is, kailangan talagang matuto kayong magtiyaga pagdating nyo dito. Hindi pagdating dito fairy tale yung story nyo. Hindi. Lahat ng hindi nyo in-expect baka mangyari sa inyo dito. So bago pa kayo pumunta dito, ihanda na talaga ang sarili na kayanin nyo kung ano yung pagsubok na pagdadaanan nyo dito sa Hong Kong. Yun yung pinaka test nyo talaga. After nun, okay na, maka-adjust na kayo lahat-lahat. Imagine mo yung hindi ka gusto na amo mo, kung gaano ka maldita sa'yo, gaano ka stricto sa'yo, kung anong pinagsasabi sa'yo, yung ganun. Dapat handa yung puso nyo natanggapin na magtiis, na matapos nyo yung kontrata nyo, matapos nyo yung pinirmahan yung kontrata para next nyo na amo, yun, pwede na kayong mamili. Kayo nang mag-decide kung halimbawa lang 2 nag-interview sir, 3, ikaw na mamimili kung sino dun ang mas kaya mong gawin na trabaho, mas kaya mong duties na maganda dito pag natapos mo yung kontrata mo. So yun, sinare ko lang yung experience ni kabayan kasi nag-share din siya sa akin para maging aware din kayo kung pag pumunta kayo ditong abroad, hindi pagdating nyo agad mabait yung amo, hindi pagdating agad magaan yung trabaho, lahat ng hirap muna pagdadaanan nyo. Hindi ko naman sinabi na lahat. May ilan talaga na maswerte, pero almost ganon. So
good luck sa mga first timer na gustong pumunta dito. Huwag kayong matakot sa termination. Basta gawin nyo lang yung best nyo. Magtiis din kayo. At hard work. Yun lang. Thank you for watching.